okasyon. Candon City Division, tara na! Isang mapagpalang araw sa inyo, aming mga masisipag at matatalinong mag-aaral, mga masisipag na magulang at iba pang manonood. Ako, si Teacher Waylon, ang inyong magiging guro sa ilang minuto na namang kapanapanabik na talakayan dito sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ngayong araw, dadako tayo sa ating bagong aralin sa Araling Panlipunan 5. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng relihiyong Kristyanismo. Ito ay nakabatay sa most essential competency na nasusuri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng relihiyong Kristyanismo. Pero bago yan, narito muna ang mga tanong na magiging gabay natin sa ating talakayan. Una, paano naging katuwang ng dayuhang militar ang mga praile sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa Espanya? Pangalawa, bakit nagkaroon ng ibayong kapangyarihan ang mga praile sa panahon ng kolonyalismo? Pangatlo, bakit mas madaling ipatupad ang kolonyalismo kung pagsasama-samahin ang mga tao sa isang lugar na gaya ng pueblo? Bago natin simulan ang ating talakayan, atin munang tignan ang nasa larawan. Anong kaugalian o tradisyon ang ipinapakita sa larawan? Magaling! Ang larawan ay nagpapakita ng pagbibinyag o bautismo sa isang bata sa simbahan. Ang binyag ay pagbubuhos ng banal na tubig sa may ulunan ng sanggol o maging sa isang taong may edad na, bilang tanda ng pagiging bahagi nito sa pamayanang Kristyanismo. Kung ating matatandaan, dito sa Pilipinas, sinasabing ginanap ang unang misa sa Cebu na pinamumunuan ni Raha Humabon, kung saan si Raha Humabon, kanyang asawa at kanyang nasasakupan ay bininyagan. Malaki ang ginampanan ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo sa Pilipinas. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang maidudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ng ang pag-iigting ng kolonyalismo, ang pagpapalaganap ng relihiyon. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayroon ng katutubong relihiyon sa bansa na tinatawag na paganismo. Ang paganismo ay ang pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang naninirahan sa kalikasan. Ginamit ng mga mananakop ang kanilang relihiyon upang mapasailalim sa kapangyarihan ang mga katutubo. Ang Kristyanismo ay isang relihiyong monoteista o naniniwala sa iisang Diyos lamang, na nakabatay sa buhay at paniniwalang mga katuruan ni Jesus na pinaniniwala ang isang tagapagligtas. Ginamit ng mga Espanyol ang ideya na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay di na dapat ipagpatuloy. Pinalaganap ng Espanya ang Kristyanismo sa pamamagitan ng pagmimisyon ng mga praile. Tinawag na Kristyanisasyon ang pagmimisyon ng mga praile. Hinikayat ng mga praile ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, kasama niya ang 5 paring Augustinian na pinangungunahan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Augustinian para magpalaganap ng Kristyanismo. Sa pagdaragdag ng kanilang bilang ay ipinatupad ang pagtatalaga ng lugar kung saan magmimisyon ang mga praile, at sa bawat lugar ay magtatalaga ng kura paroko. Ang kura paroko ay paring mamumuno sa isang lugar na tinatawag na parokya. Dahil sa pagdami ng prailing misyonero sa bansa, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa, kaya kinailangang magtatag ng diocese.
Ang diocese ay kalipunan ng mga parokya sa isang natatanging puok. Ito ay pinamumunuan ng isang obispo. Nagsimula ang pagtatatag ng diocese sa Maynila. Ito ay pinamunuan ni Domingo de Salazar bilang obispo. Sinundan ito ng pagtatatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Cáceres o Kabikulan, Nueva Segovia o Hilagang Luzon at Panay. Malaki ang naging pagbabago ng paniniwalang panrelisyon ng mga katutubong tumanggap sa Kristyanismo na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, pagsamba sa iisang Diyos. Kung dati ay maraming Diyos ang kanilang sinasamba, ito ay naging isa na lamang. Pangalawa, pamumuno ng mga pari. Kung dati ay nasa kababaihan, sa katauhan ng mga babaylan, ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo ay naging kapangyarihan na ng mga kalalakihan ang pagiging pari. At walang karapatang humawak ng kapangyarihang panrelihiyon ang kababaihan. Pangatlo, pagkakaroon ng simbahan. Kung dati ay walang tiyak na lugar, sambahan ng mga espiritu, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Maraming ginawa ang mga praile para maakit ang mga katutubo tulad ng pagbibinyag at pagbibigay ng biyaya. Nagtayo din sila ng malalaking krus sa mga lugar na kanilang napasok at nasakop. Isa sa mga ipinatupad nila ay ang reduksyon. Reduksyon, ang tawag sa sapilitang paglilipat ng mga katutubo sa pueblo o sentro ng populasyon. Ginawa ito ng mga praile upang madali silang matawag sa pagtitipon gaya ng misa at iba pang gawaing panrelisyon. Ang sino mang hindi lumipat ay hindi mabibinyagan at mapaparusahan ang mga lumaban. Ang mga katutubo mula sa bundok o sa tabing ilog ay nilipat sa bayan na tinatawag na pueblo. Ang sentro ng pueblo ay ang simbahan na siyang nagsisilbing himpilan ng Kristyanismo sa tiyak na puok. Ipinatupad ang reduksyon upang mapadali ang sumusunod. Una, pagpapatupad ng batas sa mga katutubo. Pangalawa, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Pangatlo, pangungulekta ng buwis. At pang-apat, paghuli ng lumalabag sa batas. Gayunpaman, nagdulot ito ng mga negatibong epekto sa mga katutubo tulad ng una, nalayo sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan at nawalay sila sa kanilang mga kamag-anak. Pangalawa, napilitan din silang magbayad ng buwis. Para sa mga ayaw tumira sa pueblo, ay minabuting manirahan sa kabundukan upang mamuhay ng malaya. Hindi sila sumailalim sa Kristyanismo. Hindi nagbabayad ng buwis at hindi sumusunod sa patakarang Espanyol ay tinawag na tulisanes o mga taong labas. At dyan nagtatapos ang ating aralin mga bata. Marami ba kayong napulot na leksyon? Magaling! Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang maikling pagsasanay. Ngayon, atin nang simula ng ating pagsasanay. Para sa ating panuto, intindihin ng mabuti ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng tig-5 segundo para sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang relihiyong pinalaganap ng mga Espanyol ay blank. A. Animismo. B. Budismo. C. Kristyanismo. D. Paganismo. Ang tamang sagot ay C. Para sa pangalawang bilang, ito ang patakarang sapilitang ipinatupad ng mga Espanyol para lumipat ng tirahan ang mga katutubo. A. Doktrina Ekspedisyon. B. Ekspedisyon. C. Kristyanisasyon. D. Reduksyon. Ang tamang sagot ay letter D. Para sa pangatlong bilang,
Ang sapilitang pagpapatupad ng Kristyanismo ay naging daan para sa blank. A. Kanonisasyon. B. Kolonisasyon. C. Komunikasyon. O D. Komunyon. Ang tamang sagot ay B. Para sa pang-apat na bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng reduksyon? A. Upang mapabilis ang pagbibinyag. B. Upang mapadali ang pangungulekta ng buwis. C. Upang mahuli ang mga katutubong lumalabag sa batas. O D. Upang sumamba muli sa mga Diyos at Diyosa ang mga katutubo. Ang tamang sagot ay D. Para sa panghuling bilang, ano ang tawag sa pinuno ng isang diocese? A. Encomendero. B. Gobernadorcillo. C. Cura paroko. O D. Obispo. Ang tamang sagot ay D. At dyan nagtatapos ang ating pagsasanay mga bata. Marami ba kayong nakuhang tamang sagot? Magaling kung ganon. Bago tayo magtapos, atin munang tignan ang mga dapat nating tandaan mula sa ating aralin. Una, ginamit ng Espanya ang Kristyanismo upang maipalaganap ang kolonyalismo sa bansa. Pangalawa, ang Kristyanismo ay isang relihiyong monotesta o naniniwala sa iisang Diyos lamang na nakabatay sa buhay at maniniwalang mga katuruan ni Jesus na pinaniniwala ang isang tagapagligtas. Pangatlo, dahil sa pagdami ng mga praile sa bansa, nagtatag ang mga ito ng diocese o grupo ng mga parokya na pinamumunuan ng isang obispo. Pang-apat, ipinatupad din ng mga praile ang reduksyon o sapilitang paglipat ng mga katutubo sa pueblo o sentro ng populasyon upang mapadali ang pagbibinyag, pagbabayad ng buwis at pagpapatupad ng batas. At dyan nagtatapos ang ating aralin mga bata. Sa susunod na aralin, atin ding pag-aaralan ang patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Muli, ako si Teacher Waylon na nagsasabing, ang pag-aaral sa nakaraan ay umpisa ng pagkilala sa sarili. Paalam!